Marami talaga ang nalungkot sa biglang pagkamatay ni Eman Atienza sa edad na 19 years old. Hindi mo mapapansin na gagawin niya ito dahil masaya naman siya sa kanyang Instagram account at mga social media accounts. Pero meron na pala itong pinagdadaanang depression. At ang malungkot ay talaga namang sinabi niya na bata pa lamang siya ay dumaan na siya sa matinding depresyon. At siya ay nagpagamot. Pinaglaban naman ni Eman ang lahat para maging okay ang kanyang mental health. Pagkus ay gumawa nga siya ng social media accounts para i-share ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay para magkaroon ng leksyon sa mga taong nagdadaan din sa ganitong depresyon. Pero ang nakakalungkot, nang nilabas ng cabinet files na meron din palang pinsan itong si Eman na nagpakamatay din dahil cause of depression. At ito ay ibinahagi dati ni Kuya Kim. Ano ang nangyari? Bakit pareho ng pinagdaanan ang magkapatid na Atienza? Ating alamin. Marami talaga ang nagulat sa biglang pagkamatay ng content creator na anak ni Kim Atienza na si Emmanuel Eman Atienza sa Los Angeles, California noong October 22, 2025. Nakilala si Eman bilang isang TikTok content creator known for her passion for fashion arts, rock climbing, and her advocacy for mental health awareness. Sa edad na 19 years old ay marami na rin siyang followers na binibigyan niya ng inspirasyon. Until now, marami pa rin ang nanghihinayang at nalulungkot sa paglisa ng anak ni Kim Atienza at Felicia Hang Atienza sa biglang pagkawala ni Eman na nakita siyang namatay sa loob ng kanilang bahay sa Los Angeles noong October 22. Si Eman ay apo ng dating alkalde ng Manila na si Lito Atienza. Sa side ng kanyang ama ay angkan sila ng mga politicians. At ang kanyang ama naman ay sikat na si Kuya Kim Atienza na TV personality. At ang kanyang ina ay half Taiwanese na may sariling negosyo. Kaya hindi mo akalain na ang isang tulad ni Eman Atienza na marami namang pera, punong-puno ng pagmamahal at kompletong pamilya ay dumadaan din pala sa matinding depresyon. Kaya naman sabi nila dapat daw ang mga tao ay sensitive sa nararamdaman ng bawat tao dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Nakakalungkot isipin na in-announce nga sa Los Angeles County Medical Examiner na kinumpirma ng cause of death ay isang suicide. Kaya naman nakakalungkot ang biglang pagkawala at pagkamatay ni Eman Atienza. Marami talaga ang nalungkot at kinalabutan nung balikan ng mga netizens ang old interview ni Eman kay Tony Gonzaga kung saan sinabi niya, what if magpakamatay na lamang siya? Diba nakakatakot at nakakalungkot? Useless, disappointment, ugly, some people even told me to commit suicide, kill yourself. Maybe I'm not a good person. Maybe I don't deserve to be happy. Maybe I don't deserve this. What if I just died? Marami talagang naiyak sa old interview na ito dahil marami ngang binigyan ng inspirasyon itong si Eman Atienza bilang isang influencer at sinabing pa nga niya na kailangan tayong magkaroon ng self-love, kindness at dapat pagtuunan ng pansin ang mental health. Kaya maraming kabataan talaga ang naging followers niya dahil nagbibigay siya ng inspiration at pag-asa.
Sa biglang paglisan ni Eman Atienza ay bumalik muli ang nakaraan kung saan ay binalikan ng mga netizens na may kapatid pala itong si Kim Atienza na namatayan din ng anak. At ito ay pinsan ni Eman Atienza na walang iba kundi si Andrea Georgia Atienza Beltran. Namatay ito noong Agosto 2014 at ang ikinamatay din nito ay ang suicide. Si Andrea ay anak ni Alessandra Atienza na kapatid ng TV host na si Kim Atienza, ang tatay ni Eman. Ayon sa news, winakasan ni Andrea ang sariling buhay sa edad na 18 years old. Ayon nga sa news, ay tumalon daw ito sa building. Ayon nga sa kwento ni Kim Atienza noon, inilahad niya na ito palang pamangkin niya. She was reaching out so badly but no one understood her. As a matter of fact, before she took her life, she posted on a Twitter, "Give me one reason not to." Pero cryptic post ito. Nobody understood what it was. Nobody replied. She took her life that day. Ayon pa sa kwento ni Kim Atienza. Dahil nga sa pagkamatay ni Eman, ay bumalik talaga ang nakaraan kung saan ay ibinahagi din ni Alessandra na kapatid ni Kim Atienza na dumaan din pala sa depresyon si Andrea at ang kanyang pinagdaanan ay para maghilom ang sakit na idinulot ng pagkalungkot ng pangyayari. Bahagi ng kanyang pahayag, "It was painful to hear that word condolence. I didn't even know what that really mean." Ayon sa kwento ni Alessandra, masakit mawalan ng anak. "I went through so much pain, but it also gave me the push to realize that something must be done. So I just stayed put and went through the process of healing. I believe we've gone through the worst of times. Life has a weird way of turning grief into magical opportunities of giving your gifts that I often think they're also being sent to us by my daughter." At alam nyo ba na may hilig mag-paint si Alessandra at ang pinipaint niya ay dragonfly. The dragonfly became an important symbol for her as it was the winged insect that seemed to knock at her window on her birthday the year Andy left her. Ayon pa kay Alessandra, ang dragonfly daw ay laging nagnanak sa kanyang window as it wanted to come in. "It's been my symbol of my daughter ever since. It's a reminder of her life that shall always be with us." Ayon pa kay Alessandra. Ayon pa nga kay Kim Atienza ay inamin niya ang tungkol sa mental health condition ni Eman. Despite the fact that we give her so much love, so much attention, and so much understanding, there have been attempts at self-harm. Ayon pa kay Kim Atienza. Sa kanyang pagpanaw, ang magulang niyang si Kim and Felicia Atienza along with her siblings Jose and Liana shared a heartfelt message sa kanilang Instagram expressing deep sorrow over her passing. Dinescribe nga nila si Eman as a source of joy, laughter, and love, emphasizing her openness about mental health struggles and her ability to make others feel seen and heard. The family urged people to honor her memory by practicing compassion, courage, kindness in everyday life. Ano na nga bang latest update sa burol ni Eman? Ayon pa kay Kim Atienza, Eman will be home, says wake set in Manila. Ayon sa television personality Kim Atienza, nagpapasalamat siya sa lahat ng taong sumusuporta sa kanilang pamilya dahil sa pagkawala ng kanyang anak na si Eman Atienza. At salamat din daw sa lahat na nag-abot ng condolences. At saka sinabi niya rin, "Thank you so much for all the messages of comfort to the family. We may not able to reply, but we appreciate you all." Ayon pa sa kanyang Facebook post.
At dito na rin idinitalye ng TV host na uuwi na si Eman sa Manila. Details of the wake in Manila will follow. Eman will be home. Kaya abangan na lang natin ang pagdating ni Eman sa Manila. Yung mga fans na nais na puntahan siya, abangan natin ang details kung saan ibuburol si Eman. At sa pamilya Atienza, condolence. At sa lahat naman ng nagdadaan sa depresyon, ipinagpipray namin kayo. Sa pagpanaw ni Eman ay marami talaga ang nagkaroon ng pagpapahalaga sa mental health. Sana ang pagkawala ni Eman ang magbigay inspirasyon sa lahat na dapat pagtuunan ng pansin ang mental health. Hanggang sa muli, bye!